Kinaumaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Sumerado, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ayon sa Pag-asa, kanina alas 3 nagmadaling araw, ang sentro ng bagyong Paulo ay tinataya base sa lahat ng available data, 215 kilometers silangan ng Baler, Aurora at 160 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora, na may maximum lakas ng hangin na umaabot sa 100 km per hour. Malapit sa gitna at may bugso ng hangin na umaabot sa 125 km per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Ang Western Visayas, ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa trap ng bagyo. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa localized thunderstorms. Ang eastern section ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula sa timog silangan hanggang timog na may katamtaman na anod sa karagatan. Ang natitirang bahagi ng Visayas, ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog silangan hanggang timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, ng lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa ay may mahigit 2,300 kaso ng hand, foot and mouth disease, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacudo. Para sa detalye ng balita, pasok! Umabot na sa mahigit 2,300 ang kinaitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa sa taong 2025. Batay sa ulat ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement o CREATE Mimaropa, sa kanyang tala ang Palawan ng kabuang 2,344 sa bilang nito. Nanguna naman ang Puerto Princesa na may 524 cases, ang Rojas na may 203 cases at pangatlo naman ang Brooks Point na mayroong 180 cases, habang pang-apat naman ang Rizal na mayroong 156 cases. Nanatiling pinakamaraming kaso ng nasabing sakit ng Palawan sa buong Mimaropa na may kabuuan na 5,314 cases. Ang HFND sa nakakahawang sakit na karaniwan sa mga sanggol at mga bata dahil sa virus infection na nagdudulot ng mapupulang butlig sa mga kamay, paa, bibig at magig sa lalamunan. Ayon sa DOH, ang bihirang makamatay ang HFND at kusa itong gumagaling. Subalit madali itong kumalat, kaya naman isa sa mga solusyon ay ang palagi ang paghuhugas ng kamay na dapat tumunong tandaan 20 segundo ang paghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ako si John Vicer Bantacudo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, si Bapang Balita, Hulyong production sa municipal fishery sa rehiyon ng Mimaropa tumaas nitong ikalawang quarter ng 2025. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Tumaas ang volume production ng municipal fisheries sa rehiyon ng Mimaropa sa ikalawang kwarta ng taong 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority PSA Mimaropa, tumaas ng 26.8% ang municipal fisheries nitong 2025, kung saan nakapagtala ng 34,563.09 metrikong tonelada kumpara sa 27,265.86 metric tons noong ikalawang kwarta ng taong 2024. Tumaas ang volume production ng Indian mackerel ng 70.2%
12% habang 143.52% sa frigate tuna o tulingan habang sa talakito kay bumaba naman ng 4.9%. Ako si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:51 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Samantala mga kaibigan, mga baybayin sa Palawan at Puerto Princesa na natiling ligtas sa red tide ayon po sa VFAR. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantacuno. Sa detalye ng balita, pasok! Nanatililigtas sa paralytic shellfish poison o nakakalason na red tide ang mga baybayin ng Puerto Princesa at Palawan. Bate ito sa Shellfish Bulletin No. 20 Series of 2025 ng BIFAR Mimaropa. Hindi kasama ang Honda Bay at Puerto Princesa Bay at maging ang coastal waters ng Inner Malampaya Sound sa bayan ng Taytay sa may presensya ng red tide. Nasa 4 na babayang sa Mindanao at Parting Visayas ngayon ang apektado ng red tide kung saan ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nakukolekta mula sa naturang lugar ay hindi ligtas para sa pagkonsumo ng tao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang red tide ay ang pagkakaroon ng formula pagkukulay kalawang isang tubig dagat dahil sa mabilis na pagdami ng mga maliliit na organismo dulot naman ng pagbabago ng kondisyon ng tubig dagat. Nakakain ito ng shellfish at delikado kapag nakonsumo ng isang tao. Ako si June Vicer Bantacuno ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Samantala ito pong DepEd Puerto Princesa nangangalap ngayon ng tulong para sa Schools Division ng Romblon na matinding naapektuhan ng nagdaang bagyo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreu. Sa detalye ho ng balita, pasok! Inilunsad ng Schools Division ng Puerto Princesa ang isang donation drive para magpaabot ng tulong sa Schools Division ng Romblon na matinding naapektuhan ng nagdaang bagyo. Sa inilabas sa Division Memorandum ng Schools Division Superintendent Lydia Mascarillas na call to action social mobilization support para sa Super Typhoon Nando at Super Tropical Storm Obong relief efforts sa Schools Division ng Romblon. Hinikayat nito ang mga public at private school personnel at publiko na magpaabot ng tulong. Dahil nga sa geographical distance ng Romblon at logistical challenge sa paghatid ng tulong, hinikayat nito ang monetary donation para sa mas mabilis sa paghahatid ng tulong sa direktang nangangailangan. Maaari namang iabot sa tanggapan ng City DepEd o sa e-wallet ang ibibigay na tulong. Ako si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sangguniang Panlalawigan ng Palawan, pinagtibay ang mga panukala para sa pagpapalakas at tulong para sa rice industry sa lalawigan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye po ng balitang yan si Super June Vicer Bantacuno. Mayroon pong detalye ng balita. Pasok! Pinagtibay ng Pinangga Panlalawigan ang mga panukalang inihain ni Board Member Ariston Arisnaga upang mapalakas ang rice industry sa lalawigan at matulungan ang mga hamon na kinakaharap ito. Kabilang dito ang resolusyon ng hikayat sa Department of Trade and Industry, National Food Authority at Office of Provincial Agriculturist na magsagawa ng regular monitoring sa lahat ng public markets at commercial establishments upang matiyak ang tumpak na labeling ng mga variety names at protektahan ng mga consumers mula sa misrepresentation. Kasama rin ang mga panukala sa kahilingan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order na magtatakda ng floor price para sa palay alinsunod sa Republic of 11321 o ang sagip kaaka upang protektahan ang kita ng mga rice farmers. Hinigayat din ng Department of Agriculture na palagiging suspension ng rice exportation sa ilalim ng Executive Order No. 93 bilang tugon sa krisis na kinakaharap ng rice industry. Kaya naman ng mga hakbang na ito, nabalance sa protektahan ng mga consumer at rice farmers at masiguro isang stable at sustainable na rice industry sa lalawigan. Ako si June Vicer Bantacuno ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
5 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa iba pang balita, nagdulot ng takot sa pamilya ni alias Nine na residente na nakatira sa temporary shelter sa Barangay San Pedro ang pwersa pagpasok ng mga dibaril na mga kalalakihan sa kanilang tahanan. Kwento nito sa Super Radio dakong mag-alas 12 na ng gabi na mangyari ang insidente kung saan bigla manong hinampas ang dingding ng kanilang bahay at pilit umanong pumapasok sa kanilang pinto ang mga armadong kalalakihan. Pagbukas umano ng pinto ng anak nito ay tinutukan umano ito ng baril. Nung nangyari po na pahiga na po ako kasi po pagsara ko ng bintana, mga 2 minutes po, bigla pong hinampas po yung dingding namin dito sa bahay. Tapos nalahingi na po ako ng tulong, tapos nagsasabi po ako na, "Sir, tama na po sir," kasi po yung mga anak ko po natutruma at saka yung bunso ko mahulugan po ng box. Hindi pa rin po nila tinigilan na maghampas dingding namin. Okay. Tapos pinipilit nilang pumasok dito sa kabilang pinto ay nakasarado ito. Tapos yun po, hindi pa po sila nakuntento, umikot pa po sila doon sa kusina namin. Nung time na yon, pag-ikot nila, hindi pa talaga sila kuntento, pinapabukas nila yung pinto sa anak ko. Wala naman po sila nagpakilala, agad-agad nilang inaano, tapos sinisigawan niya kami, sinisigawan pati yung anak ko na buksan niya yung pinto. Tapos nung pagbukas ng pinto ng anak ko, tinutukan niya yung baril yung anak ko na 12 years old. Sa sobrang takot umano nila, hindi na nito natingnan kung ilan. Subalit sabi umano ng mga kapitbahay nila, higit sa 10 ang mga ito. Pagpasok umano ng isa ay dumiretso sa kwarto at hinahanap yung kanyang asawa. Sobra ko kasi ka-nervyos, hindi ko na natingnan ng Ang sabi ng mga kapitbahay ko, sobra 10 daw. Tapos yung iba po nakabunit, yung iba naka-face mask. Pumasok po yung isa na malaking tao. Bit-bit yung pagtutok niya ng baril doon sa, sa anak ko. Pumasok siya dito sa may kwarto namin. Kaya kala niya siguro nandito po yung asawa ko. Nung nagsasabi na, "Sir, ano ba talagang ninyo?" Tapos nagsigaw-sigaw na po yung iba nga dyan, "Sir, na nagabinta ng ganyan. Bakit hindi nyo hinuli yung asawa ko na nagbago na pinilit na magbago, wala na bang karapatan magbago?" Tapos yun, galit na galit sila sa asawa ko, kaya ganun daw. Yun pala, yung mayroon ditong asit-asit nila na na nagsumbong daw na ganito kami, na wala na nga halos kaming makain dito. May nagtembre po kasi po, ang yata doon, sir, sila ang uhulihin, gagawin nilang palit ulo yung asawa ko. Samantala, minado naman si alias Nene na dating nasangkot sa illegal na droga at nakulong ang kanyang asawa. Subalit nagbago na umano ito. Ayon mano sa asset, mga taga-PIDEA ang pumasok sa kanilang tahanan. Subalit di nga mano ito sigurado. Minado po ako, sir. Nakulong na po yan siya, tapos nag-provision. Bali, na siya sa graduate ng provision na po. Nagbago na po. Alam po yan dito ng mga kapitbahay at mga kapitan po namin. May nagpunta na po rin dito kaninang umaga ng pulis, nag-interview po, na ganito, ganun po. Ang sabi po dito, sir, ng ASIP, sir, PIDEA daw, yun daw sabi. Ko rin po sure, sir, kasi siyempre marami nagpapanggap na siraan yung ganito, ganyan. Sir, naawa ko sa mga anak ko, hindi na nakapag-aral ngayon, kaya trauma po. Mga kaibigan, si alias Nene na residente po dyan ng temporary shelter sa Barangay San Pedro. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Saglit lang ho mga kapuso, babalikan ho natin ang ating mga balita. Ibigyan na lang ho natin ang